Kinumpirma naman ng Justice Department o DOJ na pasok na bilang state witness sa isinasagawang investigasyon sa flood control project scam ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Habang nananatili namang respondent sa kaso ang dalawa pang opisyal nito. Report mula kay Erlo Bringas. Inanunsyo ngayon ng Department of Justice na opisyal lang itinuturing na state witness sa mga kasong may kaugnay sa flood control projects sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Engineer Henry Alcantara at dating Engineer Gerard Opalen at kontraktor na si Sally Santos. Sila ay nasa ilalim ng ngayong Witness Protection Program at nakikipagtulungan sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, ang pagiging state witness ay hindi raw otomatikong naglilinis ng kaso at nakabatay pa rin sa desisyon ng korte kung sila ay madidischarge sa mga kasong kinahaharap nila. Yung nasa ating state witnesses na tinatawag, no? ng ating programa. Sila po yung nakikipagtulungan sa Department of Justice para po mapalakas yung ating mga kaso laban dun sa ating gustong habulin. Tandaan po natin, ang konsepto kasi ng state witness, hindi lang ito yung nagbalik ng pera, ha? Yung pagbabalik ng pera ay bahagi lamang ng kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno. Hindi naman na-qualify bilang state witness sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa ngayon itinuturing silang bilang mga respondents pero maaari pa raw silang isama sa hinaharap. Kaugnay nito umaabot na sa 316.3 million pesos ang naibalik na pera ng mga state witness. Ang halagang ito ay na-deposito na sa Bureau of Treasury at inaasang may karagdagang pondo pa na may babalik. Nagbalik din si Undersecretary Roberto ng 35 million pesos bilang paunang bayad mula sa pagbebenta naman ng kanyang property. Hindi pwedeng mangungulimbat ka ng pera ng bayan, tapos magbabalik ka lang ng pera, absuelto na. Hindi po ganon. Kailangan managot. Ito pong mga nagbalik sa atin, no? Yung tinatawag nating recovery of the people's money. Ayon sa DOJ, maabot na sa 1 bilyong piso ang kabuang kasunduan at 150 milyon ang inaasama makukuha naman ng pamahalaan mula sa pagbebenta ng nasabing ari-arian. Kasabay niya naghahain naman ng counter affidavit si Alcantara at Bernardo sa DOJ ngayong araw bagong preliminary investigation. Kamakailan 2 beses naman na nagsauli ng milyon-milyong piso si Alcantara na inuugnay rin sa umunay kickback sa flood control projects. Bukod dyan, inihayag naman ng DOJ na gumugulong na rin ang proseso para sa mga nakabinbing pang mga kaso. Currently, there are 24 cases pending preliminary investigation. 5 cases involving Sims Construction Trading. All of these 5 cases are now submitted for resolution. There are 6 cases involving Wow Construction and Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Also at various stages but pending, no? Pending preliminary investigation. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatang, matapang, matapat.